oras na aklat, hayag ang buhay sa lahat. Sinugo ang tapat, kaligtas ay ihayag. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, marami sa atin ang nagbibilang ng mga araw, gumagawa ng listahan ng mga bagong layunin, o naghahanda para sa masayang pagsalubong sa bagong taon. Ngunit sa gitna ng kasiyahan at mga paputok, magandang itanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng bagong taon? Maligayang gabi po sa lahat. Ako po si Pastor Rod Surilla. Ang gabing ito ay gabi ng pagpapasalamat at pag-alaala
sa kabutihan ng Diyos sa atin sa buong isang taon. Sa paglingon natin sa mga nakalipas na buwan, marahil ay may mga pagsubok tayong dinaanan, may mga luha, may mga tagumpay, ngunit sa lahat ng iyon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Para sa marami, ang bagong taon ay simula ng bagong pag-asa. Ngunit sa mga anak ng Diyos, ang tunay na kahulugan ng bagong taon ay ang panibagong pagkakataon upang paglingkuran siya, tumibay sa pananampalataya at maging lalong kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kaya ngayong gabi, samahan niyo kami sa isa na namang makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos na nagpapatungkol sa kanyang biyaya at pag-asa. Ang mensaheng ito ay dadalhin sa atin ng ating minamahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol, ang guro sa likod ng Oras ng Katotohanan Classics. Purihin ang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito ay magbubulay tayo tungkol sa bagong taon. At pagka dumating ang bagong taon, naiisip kagad natin ang mga New Year's resolution. Kaya't ang salita'y bagong taon. Ngunit, kung ating titinang mabuti kung ano ang New Year, ay maaaring kayo ay magpalagay. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng kaisipan tungkol sa New Year. Ang ibig sabihin na ang ating daigdig ay nakainog sa araw, sa kanyang orbit, ng 365 days. At ito'y sinusukat naman bawat araw sa pamagitan ng kanyang pag-inog sa kanyang sarili, na binubuo lamang ng 23 hours, 59 minutes, and 4.1 second. Ngunit ito'y ginagawa na ng ating daigdig nang ayon sa mga agham, ay meron na ngayong 4.5 billion years. Sa makatwid, iyang bilang na 365, ayon sa tinatawag na bilang ng pag-inog ng daigdig sa kanyang araw, ay hindi bago. Kaya kung ating titingnan sa ating daigdig, masasabi natin siguro ay mayroong mga bago. Halimbawa, yaong mga bagong bagay na maganda sa tao, yung bagong constructed highway o overpass, maganda yan. Pag yan ay bagong yari, di talagang bago. Pero marami namang mga bagay na luma na mas maganda kaysa bago. Diba? Halimbawa, ang old virtues. Iba ngayon ang virtue ng mga tao kaysa mga unang tao noon. Parang lumalabas, mas marami noong taong anis kaysa ngayon. Bagamat ngayon pinapalabas nila na kahit sa ating mga politiko, eh meron silang tinatawag na trapo, nakakaway yung mga matandang politiko. Ngayon, bibigyan ko na lang ng mabuting pangalan naman para hindi kawawa yung mga trapo. Meron ngayon mga politikong bago, pero sabihin naman natin bagong trapo. Sa makatwid, mukhang puro trapo eh. Andyan pa rin yan. Andyan pa rin yan mga mangungutong, mula sa pinakamababang merong authority. Andyan pa rin. Ngunit, ang babanggitin ko sa inyo ngayon ay yung mga bagong bagay na inihanda ng Diyos sa tao. Na yan ang layunin ng oras ng katotohanan. At ito'y babanggitin natin mula sa banal na kasulatan
sa Apokalipsis pangkat 21 mula sa talatang 1 hanggang sa talatang 7. Nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay nawala. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na sinasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na, at siya nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay akin painuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. At ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Purihin ang Panginoon! Kaya't ang sabi ko sa inyo, ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng mga bagong bagay, at ang mga bagong bagay na ito ay pawang sa ating kabutihan. Purihin ang Panginoon! Napakaganda ngayon ang layunin ng maraming preacher. Bakit? Ipapakita nila sa TV yung mga tao sa squatter, nakakaawa naman yung mga tao sa squatter. Itinitv sila para gawing halimbawa ng masama. Ganito na lang daw ba ang buhay? At sasabihin nila, you need the gospel of prosperity. Sinabi ng Panginoong Jesus, I came for you to have life and life abundant. Palipasin na raw ninyo yung buhay ng kahirapan. Maganda sana yan kung totoo. Kung totoo. Bakit? Meron mo yung mga squatter, hindi na magiging kawawa, na ini-eject sapagkat makakabili na ng lupa, kung mag-iikapos sa kanya, may prosperity. Ngunit mga kapatid, walang ganong pitsing si Kristo. Ang sabi niya, pinahiran ako ng Espiritu ng Diyos, Lucas 4:18, upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ano ang sabi ng Panginoon doon sa mga dukha? Huwag kayong mga balisa. Kung ano ang inyong daramtin, kung ano ang inyong kakanin, o ang inyong tirahan, sapagkat kayo'y higit na mahalaga kaysa mga hayop at ibon. Yan ang sabi niya sa 6:24 ng Mateo. Ang garantiya ng Panginoon that you will be provided. Your needs will be provided. Hindi upang ikaw ay paghangarin na ikaw ay yayaman. Hindi yung ikaw ay paghahangarin na ikaw ay magiging pareho doon sa mga taong mga mapagtagumpay sa kabuhayan. Ang sinabi ng Panginoon,
dapat kayong masiyahan sa inyong kalagayan. Ang garantiya, mayroong Ama sa Diyos na nasa langit na ang inyong mga pangangailangan ay tutugunin. Not riches, but God's faithfulness in supplying the need of His people. Palagay ko, yan ang eksaktong ebanghelyo. O kaya, yung lahat ng may sakit ay kanilang pagagalingin. Ba pag lahat ng may sakit ay kanilang mapagaling, ang mahihinang tao ay kanilang mapalakas, na gaya ng you have the power of God. Ba, you have the power of God. Ang Diyos hindi nagkakasakit eh. Di ba? Eh paano yung tao nagkakasakit? Siya ba hindi nagkakasakit? Sasabihin mo, you have the power of God. Ano ngayon ang mabuting balita? The guarantee that as we are sickly or we are unhealthy, still God can provide life that is necessary for doing His will. May kagalingan ang mga may sakit. Purihin ang Panginoon. Noong ako'y bata pa, umatid ako ng isang evangelist na galing sa Amerika. Babanggitin ko ang pangalan sapagkat ito'y wala namang paninira. Yung mga kakontemporary ko'y kasama ko noon, si Reverend Hall. Ang sabi niya, kung ikaw ay may Espiritu ng Diyos, hindi ka na magkakasakit. Eh di nagtanong ako sa kanya. Ang tanong ko, si Timoteo ba ay puspos ng Espiritu Santo? Alam na niya ang ibig kong sabihin? At hindi niya pinagpatuloy yung aking tanong. Bakit? Sapagkat sabi ni Pablo, mula ngayon ay hindi ka na iinom lamang ng tubig, kundi ng kaunting alak, sapagkat ikaw ay mahina ang tiyan. Si Timoteo na yan. Ay si Pablo. Sinabi ni Pablo, ang totoo, tungkol sa kanyang pangangatawan. Basahin natin, hindi ko nilalabanan yung mga hiling-hiling dyan. Hindi ko nilalabanan. Ang aking gustong mapalaya ay yung mga taong naguguyo nila sa maling paniwala. Anong sabi ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sarili? Ang sabi niya sa 2 Corinto 10:10, sapagat sinasabi nila ang kanyang sulat ay malaman, mabisa, dadapot ang anyo ng kanyang katawan ay mahina. Ano raw ang kaanyuan ni Pablo? Mahina. Pero kung ilalagay si Pablo sa mga Superman preacher ngayon, baka pati yung paa ni Pablo na ayon sa mga komentarista ay medyo sakang ng kaunti, buligid. Ang kanyang isang matay mayroong diferensya. Siguro gagawin nilang pugi at malaki si Pablo. Bakit? Ang pangalang Pablo ay maliit. Ngunit mga kapatid, ano ang kaaliwan sa atin ng salita ng Diyos? Sapagkat lahat ng ito na nasa masamang kalagayan ng tao sa sanglibutan, lalo na sa mga mananampalataya, ay kanyang palilipasin na. Purihin ang Panginoon. This is the promise of the Word of God. Papahiri niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng unay na param na.
This is God's comfort to those who believe the true gospel. Basta tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya. God is able. Purihin ang Panginoon. Ang mahalaga ay makapagpatuloy tayo. Bakit? Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sino-sino ba ang magkakamit ito? Ang talatang 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Those who will overcome, they shall inherit the new things that God has prepared for them that love Him. Purihin ang Panginoon. Nakatingin sa makatwid tayo. Hindi tayo magmamadali. Na ngayon ay hindi na tayo luluha dahil sa kahirapan. Hindi na tayo magtitiis sa mga kapighatian. Kundi bagkos, sasangkapan natin ang ating sarili ng pagtitiis. Hindi aalisin ang pagtitiis. Kundi bagkos, tayo ay pinaghahanda sa buhay na may pagtitiis. Babasahin natin mga kapatid sa mga gawa 14 at 22 ng mga gawa na pinagtibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Napakarami ngayon na naguguyo. Lahat ng magagandang pangako, walang iniwan sa mga politiko, itong mga preacher ngayon. Ngunit sa oras ng katotohanan, mayroong araw na ating hinihintay, na tayong mga nagpupuyat, na tayong mga nagbabantay sa pagdating ng Panginoon, ay tatanggap tayo ng mga bagay na ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin. Purihin ang Panginoon! Na yun ang tanong. Sa makatwid, hindi ito para sa lahat ng tao. God's new things are not for all men. It is supposed to be. Ngunit ang sabi mga kapatid ng kasulatan, he that overcometh shall inherit. It is only the overcomer that will inherit. Kaya sa bagong taong ito mga kapatid, tanggapin natin mula sa Diyos ang bagong kalakasan. Hindi ng kayamanan, hindi ng pisikal at material, purihin ang Diyos kung meron yan. Ngunit mga kapatid, sangkapan natin ng tibay ng pananampalataya. Those who will overcome. Ang susunod mga kapatid na babasahin natin sa Biblia. Sino sa makatwid? Ang mga overcomers na sila ang papahira ng luha ng Panginoon, aalisin ang kanilang kadalamhatian, maging ang kanilang kamatayan, at wala ng masama sapagkat pinaram na ang lahat ng masama at gagawin bago. Sino ngayon sila? Ganito ang sinasabi sa atin ng unang Juan, pangkat-5 at ang talata ay 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dinadaig sa sanglibutan, dumadaig sa sanglibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan sa makatwid bagay ang ating pananampalataya. In this world, you will have tribulation. Ngunit ang sabi ng Panginoon, magkaroon kayo ng kapayapaan sapagkat dinaig ko ang sanglibutan. Yan ang sabi niya sa Juan pangkat 16 at ang talata ay 33. Kanyang napagtagumpayan ang sanglibutan at ang mga tagasunod niya ay magtatagumpay din sa sanglibutang ito. Ngayon, sino raw yung magtatagumpay? Ang mga anak ng Diyos. Dito ay walang itinatangi. Kung ikaw ay mahirap,
kung ikaw ay marunong, ano man ang kalagayan mo, basta ikaw ay anak ng Diyos, mapagtatagumpayan mo ang sanlibutan. Sa makatwid, ano ang gawain ng Diyos sa kasalukuyan upang mayroong mga tao na maging tagapagmana ng mga bagay na inihanda niya, na ito ay pawang mga bago? Ang gawain ng Diyos sa ating kasalukuyang panahon ay upang ipangaral ang mabuting balita. Iyan ang gawain ng ating Panginoon. Sa Lucas 4:18 hanggang 19, sa 9 at 4 ng Juan, ang gawain ng Diyos ay dapat dalhin ang Great Commission na sinasabi ng Panginoon, "Go ye unto all the world and preach the gospel to every creature." Sino raw yung mga magtatagumpay? Yung mga anak ng Diyos. Kung walang pangangaral ng mabuting balita, sino ang magiging anak ng Diyos? Sapagkat ang sabi sa Juan 1:12, ang bawat sa kanya'y sumasampalataya ay pinagkakalooban sila niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Paano sila sasampalataya doon sa hindi nila napapakinggan? Paano sila makakapakinig kung walang tagapangaral? Paano sila mangangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, upang mayroong maging mga anak ng Diyos, araw-araw, kinakailangan ang mabuting balita ay ipangaral. At ito ang pangangaral sa oras ng katotohanan. What is the good news? Ang mabuting balita ay madaling maunawaan. Wala bang pagpapalagay-palagay? Itong mabuting balita, halimbawa, ang isa sa mga talata ng mabuting balita, sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita, mayroong Diyos na umiibig sa mga tao. Mayroong anak ng Diyos na ibinigay sa mga tao. Hindi nga ba yan ang salita ng anghel? Ang anghel ang unang nangaral ng mabuting balita. Ang sabi sa Lucas 2:10 at 11, huwag kayong mga takot, sapagkat ngayon dinadalhan ko kayo ng mabuting balita na may malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, siya ang Kristo ang Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng good news? Hindi nga ba good news yan? May Diyos na umiibig sa atin, may Kristong ibinigay. Purihin ang Panginoon. Paano naman, Pastor, yung ibang good news? Ang masasabi natin, mga kapatid, ibang ebanghelyo yun. Bakit? Ang salita ng Diyos na, meron pang ibig sabihin. Meron pang ibig sabihin sa likod. Meron pang ibig sabihin na katago. Parang ang kanilang Diyos, laging mahilig sa lihim na katago. Halimbawa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ay sa kanila yan, for God so loved the world that He became His Son, and He gave His Son, which is also Himself. Oh, ang habang istorya. Sa atin, hindi. Pwede nga ang buong oras ng katotohanan talataan natin isa-isa, walang ibang interpretasyon na may Diyos na Ama, may anak na ibinigay. At sapagkat ibinigay ang kanyang anak, ano ang unang kailangan? We must preach not only the benefit for people like healing and prosperity. Above all, we must preach Christ. Yan ang sabi, mga kapatid, sa 2 Corinto kapitulo 4 at 5, ipinapangaral namin si Kristo. Amen. Ang sumunod, ipinapangaral namin si Kristo na siya ay nagkatawang tao, kaya napako sa krus. Amen. Si Kristo ay napako sa krus. Paano? Paano may papako yung Kristo na galing sa langit?
kailangang magkatawang tao. Siguro, lahat ng mga well-versed sa Bible, marami kayong nalalamang paniwala na si Kristo ay hindi galing sa langit, kundi taong-tao, anak lang ni Maria. O asan siya natin yung lang, anak ni Maria? Hindi yan ang Kristo na aming ipinapangaral. Ang Kristo na aming ipinapangaral ay ang Kristong sinugo ng Diyos, ipinanganak ni Maria. Kung atin itong sasampalatayanan, na hindi lamang na siya ay napako sa krus, ano pa mga kapatid? Akala ng iba, puro pananampalataya lang daw yung superior. Pananampalataya nga, pero ipinapangaral na mainam. Hindi yung sumampalataya lang na basta sumampalataya lang. Eto nga kinukulang tayo sa oras Ito ang sabi sa unang Korinto 15, mga kapatid, at ang talata ay 3 at 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan, at siya inilibing at siya muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. We preach Christ. Christ as the only begotten Son of God. Christ, not the Father. Christ, Jesus, not the Father. He is the Son of God that came to die. And that in the third day, He was risen. At noong siya ay mabuhay na maguli, mga kapatid, ang sabi, siya ay nabuhay na maguli, at tayo mga sumasampalataya ay meron ng bagong kalagayan sa Diyos. His resurrection is our justification. Sa New Year na ito, meron tayong bago. Ano yun? Bagong kalagayan. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay inaring ganap. Iyan ang new na hindi naluluma. Bakit? Sapagat yung kalagayan natin ngayon kay Kristo sa harapan ng Diyos ay hindi binabawi. Purihin ang Panginoon. At tayo sumasampalataya na siya ay muling darating. At kung papanong tayo sumampalataya na ibinigay siya sa ating kasuwayan, siya'y muling darating upang kunin tayo na mga nagsisipaghintay sa Kanya. For the moment, accept Him as your Lord and Savior, Christ Jesus, the only begotten Son of God, and believe that even today, you will have in you standing before God. You will become God's Son, at kung kayo ay anak ng Diyos, tagapagmana kayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang bagong taon ay hindi lamang pagbabago ng petsa o panahon, kundi pagbabago ng puso. Ang pagpili na magpatuloy sa paggawa ng kalooban ng Diyos at paglapit palalo sa Kanya. Kaya bago sumapit ang alas 12, bago tumunog ang mga paputok at masindihan ang mga ilaw, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa nakaraang taon at ipagkatiwala sa Kanya ang panibagong taon ng ating buhay. Patuloy po nating mapapakinggan ang mga mensahe ng ating late Apostle Arsenio Ferriol sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang po ang Oras ng Katotohanan Classics. I-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. Huwag po nating kalilimutang panoorin ang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol tuwing linggo ng umaga, 7 to 8 a.m. sa TV5. Mula po sa Oras ng Katotohanan Classics, ako pong muli si Pastor Rod Surilla. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang bagong taon, puno ng pag-ibig, biyaya at kaligtasang mula sa ating Panginoon. Maraming salamat po, and let's have a more blessed New Year ahead. Hindi mapasusubaglian Kanyang pagkahirang.
As we celebrate this Christmas season, let us remember the true reason for this joyful occasion, ang pagmamahal at liwanag na hatid ng ating Panginoon. May His peace and blessings be upon each one of us. Nawa ngayong Pasko, mas tumibay ang pananampalataya natin at mas maramdaman pa ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mensaheng hatid ng ating late brother in Christ, the good man of the house, Apostle Arsenio T. Terion. Panoorin at pakinggan sa Fourth Watch Media Facebook at YouTube accounts at maging sa Spotify at Apple Podcast. Mula po sa bumubuo ng programang ito ng Oras ng Katotohanan Classics, Merry Christmas po and God bless us all.